Welcome back sa Pinoy MD mga kapuso. Ngayon pong umaga, makakasama natin ang ating resident dermatologist. Siyempre, walang iba, di ba? Kundi si Dr. Jean Marquez. At siya po ang sasagot ng mga ipinadala ninyong mga health-related questions. Good morning, Doc! Good morning, Colin. Of course, good morning sa ating mga kapuso. Of course, siyempre naman, lagi tayong handa na sagutin ang mga katanungan ng ating mga kapuso. O eto na ang unang tanong, Dr. Jean. Bakit daw kaya siya prone sa kagat ng lamok? At ano kaya ang solusyon dito? Tanong po yan ni Patrick Gawaran. Alright, kasi alam mo, Patrick, merong mga pagsasanay na sinasabing may mga certain people na pwedeng mas madalas na kinakagat ng lamok kumpara sa iba. Ang sabi nga nila, merong isang pag-aaral na nagsasabi na yung medyo mas malalaki ang timbang, mga mas malalapad, mas pawisin daw, no, ay mas prone na kinakagat ng lamok, no? And of course, meron ding iba namang pagsasanay na nagsasabi na yung nakasuot ng mas darker na mga clothing ang mas nilalapitan daw ng mga lamok, no? And may mga iba rin naman na nagsasabi na yung mga madalas yung nangangamoy alcohol sa katawan, yung mga umiinom ng alak, ang mas kinakagat daw ng lamok, no? But of course, kulang pa rin talaga ang pagsasanay para sabihin nga na totoo nga ito, no? Although, no, meron din namang mga tao talaga, ito proven to na studies na talagang may mga tao na nagkakaroon ng allergic reaction sa lamok. Na kumbaga, kapag nakagat ka ng lamok, halimbawa, dalawa tayo nakagat ng lamok, kung ikay may history ng asthma sa family or eczema, mas pwede kang mag-develop ng allergic reaction sa lamok. Kaya mas nahahalata yung mga insect bites na yan. Pero whether prone ka nakagatin ng lamok or hindi ka prone, no, ang pinaka-importante dito ay magkaroon ng preventive measures against mga insect bites. No. Ano nga ba ito? Well, unang-una, pwede kang lagay ng mga insect repellent, no? And of course, merong mas natural insect repellents and meron rin naman yung mga chemical-based insect repellents, no? And of course, no, maganda pa rin na protectionan mo ang iyong sarili by wearing mga long sleeves, no? Or mga pajamas, and then at night you can wear socks over your pajamas para talagang hindi kagatin even yung mga exposed areas of the body kagaya ng paa. Ito na ang ating next question, Doktora. Bakit daw kaya siya parating pinapanta? Lalo na kung malamig ang panahon o kaya naman pawisin siya, di ba? O pawisan siya. Kaso raw kaya ito ng urticaria? Ipinadala po yan ni Naya Kua. Naya, no? Maaaring tama ka. Kasi alam mo, kung yung mga pantal-pantal na yan, yung tinatawag na tagulabay, no? Or yung mga welts or yung mga nakaalsa, no? Na namumula and minsan ano yan, no? Generalized or buong katawan, no? Maaaring yan yung tinatawag na cold urticaria or heat urticaria, no? Yung mga urticaria na yan, usually kapag halimbawa, yung cold urticaria, kapag ikay na-expose sa extreme temperature, kagaya ng sobrang malamig, pwedeng mag-release, no? Yung katawan mo yung tinatawag na histamine, and this can cause actually yung mga tagulabay na yan, no? And of course, also sinasabi nila yung some patients with cold urticaria, connected ito with some liver diseases or in extreme cases naman may mga CA or cancer, no? So, kailangan talaga na masuri ka rin, of course, hanapin natin. And of course, may mga preventive measures rin. Minom ka na ng mga tinatawag na antihistamines bago ka pa pumunta dun sa mga lugar na yon. Yun namang heat urticaria, kung sobra namang init, pwede rin ito mag-cause ng tagulabay. Kumbaga, bago mag-exercise, no, na-advise na namin na uminom ng antihistamine. Huwag masyadong mag-expose sa sobrang extreme heat, no? Kumbaga, pag nag-exercise, medyo ihinto-hinto mo muna yung pag-exercise mo para mag-cool down or bumaba yung temperature na yung katawan. And of course, avoid hot sauna, no? And of course, avoid too spicy foods, nakaka-trigger din yan, no? And extreme sweating. So, ayan. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot ng mga questions ng ating mga ka-FB dito, no, sa Pinoy MD.